ba yung celebration natin last Sunday? Limot na po, Father. Isang linggo nang nakalipas. No? Pag minsan nakakatuwa, no? May lalapit, Father, ang ganda-ganda ng homily mo. Tapos sasabihin ko, tungkol po ba saan yung nagustuhan ninyo sa homily ko? Basta, Father, maganda. So last Sunday po, we celebrated the feast of the presentation of the Lord. When, according to the Jewish custom, the firstborn, and after the purification, after giving birth, no? Because women were considered ritually impure after giving birth because of the blood, no? So they have to fulfill this law of Moses, that they have to present the firstborn and also to offer peace offering to God. Para po yung babae ay makabalik po sa templo at makasama sa mga rito. Pero at the same time po, pinaalalahanan tayo, last Sunday celebration reminded us, no? At ito po yung simbolo kung bakit mayroon tayong mga hawak na kandila, no? Na hinahawakan natin tuwing may binyag. No? And every year, we are renewing, no, this baptismal commitment on Easter Sunday. No? At pinapaalala po sa atin ng mga hawak nating kandila, no, that we are called, that God is expecting that each one of us should become light. No? Maging ilaw sa bawat isa. No? Maging ilaw na tatanglaw sa isang mundo na puno ng hamon, puno ng kadiliman at may kasamaan. Pero ang tanong po doon, nagniningas pa po ba ang ilaw ng inyong pananampalataya? O kaya naman ang tanong doon, tayo ba ay nagiging ilaw pa sa bawat isa sa atin? Mahalaga po itong tanong na ito dahil ito po ay bahagi ng ating baptismal commitment, ng ating baptismal promises. Pero saan nga po ba manggagaling? Papaano tayo magiging saksi ng Ebanghelyo? Papaano tayo magiging saksi ng ating pananampalataya? At ito po ay nanggagaling dun sa sinasabi ng ating Ebanghelyo ngayong araw na ito. Do we have a personal experience of God? Tunay nga po ba natin na naranasan si Kristo sa ating buhay? When I say experience of God, I am not referring to the theological books that we have read. I am not referring to the homilies that you have heard. Kundi isang personal na karanasan sa Diyos. A personal encounter with this God. Naranasan na po ba natin sa buhay natin yung pagkakataon na yun, na kung saan masasabi ko na tunay na naging buhay ang Diyos sa akin? Dahil kung hindi po, hindi tayo makakasaksi at hindi tayo magbibigay ng pagsaksi sa Diyos na ito. Tanging ang mga tao lamang po na nagkaroon ng personal na karanasan sa Diyos ang pwedeng maging ilaw na tatanglaw sa kanyang sambayanan. Kaya nga po, ito yung unang tanong ko palagi sa aking sarili, na ako ba ay nagiging saksi sa sambayanan na ito ng Diyos. Last Wednesday po, we had meeting, kung saan po yung mga MGLs ay nag-gather, and then may pinag-isa sa mga pinag-usapan po namin ay kami po ba ay nagiging saksi para sa sambayanan ng Diyos dito sa parokya ng San Benito. Dahil kung kami po
ay nagbibigay ng pagsaksi at pagiging liwanag, ang tanong namin doon, bakit walang pumapasok sa MGL? Next year, ang MGL po ay 20 years na sa St. Benedict Parish. Pero ni isa walang pumasok, walang produkto ang St. Benedict Parish na pumasok sa MGL. Ako po ay pumasok sa MGL pero hindi ako taga St. Benedict Parish. Si Father Ray ay hindi rin produkto ng St. Benedict Parish. Si Father Alex ay bunga ng isang charismatic group na tinatawag na Ligaya ng Panginoon. Si Father Glenn ay hindi rin nanggaling sa Don Antonio, Don Enrique, Kasiyahan at Isidora. At tinatanong po namin yung aming sarili. No? Ako po bilang vocation director ng Missionaries of God's Love, I posted that question to my brother MGLs at sinabi ko, we need to check. We need to see. We have a very successful missionary work. No? Ang daming sumasama sa misyon sa Mindoro. No? And they were giving very good testimony. At sabi ko, no one say, I am inspired to join the Missionaries of God's Love because I love to do mission. At ganun din po yung tanong ko, ilang taon ko nang hawak ang mga sakristan, pero ni isang sakristan walang pumasok sa MGL. We're praying, nagdadasal kami, naninikluhod kami sa Diyos. Kaya ang tanong ko, yung bang aming buhay ay nagsisilbing pagsaksi sa Ebanghelyo? Kasi pag pinag-aralan po natin ang history ng religious life, kung bakit ang nagkaroon ng mga Franciscans, Dominicans, Jesuits, because they were inspired by the life of their founder. Kasi po hindi nangangahulugan na kami mga pari, mga madre, nangangahulugan that we had a deep and personal experience of the Lord. Kinaawaan lang po kami ng Diyos that God look upon us with mercy and love. At kaya po yung tanong ko sa inyo ay unang tanong namin sa aming mga sarili. Kaya po, titingnan natin, namumunga ba tayo dahil naranasan natin ang Panginoon? Ikalawa po ay mahalaga itong encounter na ito. Mahalaga po na tunay nga nating naranasan ang Diyos sa ating buhay dahil alam po natin, alam po natin what would happen kay Pedro. The Lord knows that because Peter, being a faithful disciple, an eager apostle of the Lord, alam niya na si Pedro ay makikiisa sa kanyang misteryo paskwal. Alam ng Diyos na Peter will also experience the same suffering, the same persecution na naranasan ng ating Panginoon. Sabi nga sa scripture, there is no servant greater than the master. At mahalaga po yun para kay Pedro dahil yung mga panahon na si Pedro'y nanghina, nagkasala, o maski na nga po nung si Pedro ay nakakaranas ng paghihirap at persecution sa kanyang pagsasabuhay ng Ebanghelyo, binabalikan niya ang tagpong ito kung saan he encountered the Lord. At kung papansinin po natin, pinagninilayan ko po ito. After Peter denied the Lord, nagkatinginan sila ni Kristo. And that gaze of Jesus to Peter reminded Peter of that encounter. At ito po yung nagbunsod kay Pedro na magsisi, that I betrayed my God and my Lord.
Pero ito po yung tingin ni Kristo kay Pedro ng may pagmamahal. Without any, walang anumang paninisi, kundi isang pagtingin ng pagmamahal. And Peter was reminded of that. After the resurrection, sabi ng Panginoon kay Maria Magdalena, sabihin mo sa aking mga kapatid na pumunta sa Galilea. Ano ang nangyari sa Galilea? That's the place where the apostle first encountered the Lord. Doon uli sa pangpang kung saan nangisda si Pedro at ang mga apostol. At ibinabalik ng Panginoon palagi sa ganitong punto yung mga apostol dahil ito yung pangahawakan nila sa oras ng pagsubok. At alam po natin na tayo rin na sumusunod sa buhay ng ating Panginoon, we will also experience the stations of the cross. Mararanasan natin ang daan ng krus sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Kasi, lalo na po sa mga ordinaryong mananampalataya, minsan pupunta ka sa simbahan, tapos, anong masasaksihan mo doon? Mga taong simbahan na masusungit. Mga nakasimangot. Ako pa naman yung taga-welcome, hindi man lang ako ngumiti. Doon kayo. Di man lang ngumiti ng, kumusta po? Parang yung sa isang simbahan. Pumunta ako. Mayroong mga ang tawag po dun sa ministry nila dun sa simbahan na yun ay the greeters. Kasi sila yung sumasalubong sa mga tao. Hindi nila alam na pari ako. Kasi pag po ako'y nakabakasyon, minsan nagpapaalam ako dun sa parish priest kung pwede ako magmisa, minsan naman po sumisimba lang ako. At pumasok ako sa isang simbahan at sinalubong ako. Sabi niya, may upuan doon ka na lang umupo. Sabi ko, napaka-welcoming nyo naman po. I feel so welcome. Sabi kong ganon. So umupo na ako doon sa upuan at pag upo ko, mayroong lumapit sa akin. Sabi sa akin, usog ka doon o kaya lumipat ka sa kabila. Ako ang nakaupo dyan. Pagtingin ko, wala namang pangalan. Sabi ko, wala naman nakalagay na reserve. At sabi niya, bago pa lang itinayo itong simbahan, pagka tayo-tayo pa lang, ako na ang nakaupo dyan. Sabihin ko kaya sa parish church, patayuan to ng monumento. At kung ikaw ay ordinaryong mananampalataya, masasaktan ka. Ano ba naman itong klaseng tao na ito ng simbahan? Nagdadasal. Palaging sumisimba. Pero, ganito ang ugali. O kaya naman, ikaw na yung naglilingkod, ikaw pa yung masama. Kaya nga po, sabi ko, nakakatuwa yung mga head ng ministry. Kasi, ang unang makakaranas ng krus, head ng ministry. Ang hirap kaya magpasunod sa member. So yung head ng ministry, ito yung unang nakakaranas ng pagkapako sa krus. Magkaroon ka ng 2 o 3 member na matigas ang ulo, ewan ko na lang. Good luck. Kaya nga ngayon, ang daming mga diocese na walang pari. Kasi ayaw tanggapin ng mga pari yung pagiging obispo. Tinatanggihan. Kasi magkaroon ka ng 3 matitigas na ulo na pari, di good luck sa pagiging obispo mo. Pero ganun po, mararanasan natin ang krus sa pagsasabuhay. O kaya naman sa opisina ninyo, mararanasan ninyo na kayo na nagsasabuhay ng kung ano yung tama at totoo, you are the most hated person in the office. Bakit? Kasi yung mga mabubuti ay threat sa mga hindi mabubuti. Kaya nga ayaw nilang lumapit dun sa mga mabubuti kasi nagiging threat sila sa atin. Kasi sinasalamin nila, kahit wala silang sinasabi at gumagawa lang sila ng mabuti, ayaw natin sa kanila kasi sinasalamin nila yung dapat sanang kabutihan na mayroon ako.
Kaya nga nakukonsensya tayo no, pag nasa harap tayo ng mabuti. Kasi sasalaminin nila sa atin na hindi tayo naging mabuti. So we are the most hated. Ayaw tayong maging kaibigan. Bibiruin pa tayo, nako, nandito na naman si sister o si father. Tatawagin kayo na sister o father. Kasi pang-asar lang nila yun. Kasi nga, sasabihin ako, eto na naman siya. Pero ang pangahawakan po natin sa oras ng ganitong pagsubok ay ang karanasan sa Diyos. Sa ating pagtahak sa daan ng krus, ang pangahawakan natin ay ang karanasan sa Diyos. Pero papaano po natin mararanasan ang Diyos? Katulad po ng attitude na mayroon si Pedro. Isang puso na bukas at nagtitiwala sa Panginoon. Madalas po kesa hindi, our God is a God of surprises. Minsan may ipapagawa siya sa atin, something impossible. Imposible. But although we know that God, nothing is impossible with God, and yet we are doubting. So para po ma-recognize natin that God is coming to us and would like to reveal Himself to us, we need to have a heart that is open and trusting. Katulad po ni Pedro. Si Pedro po ay mangingisda. And all throughout his life, alam niya kung papaano mangisda. Alam niya kung papaano mangisda. Ano po ang profession ni Kristo? Ayon sa scripture, Jesus is a son of a carpenter. Si Kristo ay isang karpintero. Tapos sasabihin niya kay Pedro na ibaba mo yung lambat mo, kasi mangingisda tayo. Unang-una, wala pong nangingisda ng daytime. Kasi yung mga isda nasa ilalim, yung mga isda ay nandoon sa kalat-kalat. Kaya nga po, di ba, walang nangingisda pag full moon. Kasi maliwanag ang buwan, wala silang mahuhuling isda. Lalo na kung daytime. Tapos, ang nagsabi kay Pedro na ibaba ang kanyang lambat para mangisda ay isang karpintero na walang karanasan sa pangingisda. Mayroon po ba ditong doktor? Kung mayroon po ditong doktor, tapos mayroon ditong isang abogado, tapos sasabihin ng abogado dun sa doktor, ganito yung diagnosis niyan. Paano ka mag-o-opera, ganito yung gagamitin mo. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng doktor pag nagsabi kung paano siya magbibigay ng medication at mag-o-opera isang abogado. Palagay nyo, tatanggapin nyo ng doktor? O kaya naman, sasabihin ng isang engineer o architect dun sa doktor, ganito ang gagawin ng pag-opera. So anong ibibigay nyo? Lagari. So hindi yun tatanggapin. Siyempre nung doktor, teka, nakakaalam nito, ako ang nag-aral. Ako yung expert pagdating sa bagay na ito. Sino ka para ituruan ako? But Peter, dahil si Pedro ay mayroong isang puso na bukas at nagtitiwala, ang sabi niya, but at your command, I will lower the nets. Puso na bukas sa Panginoon. Puso na bukas that God knows what He is doing. A heart that is trusting. At sinasabi niya, Panginoon, nagtitiwala ako na alam mo kung ano ang ginagawa mo sa buhay ko. Kung mayroon po tayong ganitong attitude ng isang bukas na puso at mapagtiwalang puso, kaya nating ma-recognize that God is coming to us.
at gusto niyang ipahayag ang kanyang sarili sa atin. When God revealed Himself to us, it's not an accident. Hindi po ito nagkataon lang. The gospel says there were two boats and Jesus chose the boat belonging to Peter. Na pag po yung Diyos ay dumating sa ating buhay, no, pinili niya po tayo. Hindi po ito aksidente lang. Hindi ito nagkataon lang. Hindi ito trip lang ng Diyos, kundi pinili niya na maranasan natin siya. Pero sana po, katulad ni Pedro, tayo rin ay mayroong isang puso na bukas sa Panginoon, handang tanggapin ang kanyang paanyaya at nagtitiwala na kahit imposible, kahit mahirap, nandyan siya palagi at alam niya kung ano ang ginagawa niya. Amen. Amen. Please stand.